Hilonggo. Please subscribe And like. Ayun, magandang araw po no, sa lahat nating mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa ating lahat. So ito po mga kababayan, may bago na naman tayong re-reactionan na ginawa ko ngayon ng mga didiles, mga kababayan. So pinaghambing po nila yung dumaan na bagyo, yung Yolanda, Ruli at Christine sa panahon ni PBBM. So ito po mga kababayan, nung panahon po ni Noynoy Aquino, yung Yolanda po mga kababayan, ayan makikita niyo dyan, ay 6,352 ang namatay. So ito naman po mga kababayan, ang missing naman nung panahon ni Pinoy ay 1,771 yung missing naman yan. Ayun mga kababayan, nung panahon naman ni Rolly, mga kababayan, yung Rolly, hindi naman yan katulad ng bagyong Christine at bagyong Yolanda, mga kababayan. Ito, mga kababayan, nung kay Rolly, 20 ang namatay. 3 ang missing. Yan po ang pinaghambing po ng mga didiles, mga kababayan. Kay PBBM naman, yung bagyong Christine, 146 ang namatay at 91 ang na-injured, 3 ang missing. So ang tanong dito mga kababayan, bakit hindi ho sinama ng mga didilis dito ang bagyong Odette? Mga kababayan, na yun, ang bagyong Odette na yun, yun ang pinakamalakas na bagyo nung panahon ni Duterte. Mga kababayan, bakit hindi ito ang pinaghambing ng mga didiles o ni Rosalinda, mga kababayan? Bakit itong Rolly lang ang nilagay niya? Dapat pinaghambing niya ang mga malakas na bagyo na dumaan kay PBBM, kay Noynoy Aquino at kay Duterte. Na alam natin yung bagyong Odette ay malakas din na bagyo, mga kababayan. So ito, pinag-check sa ngayon ng isa nating kababayan na vlogger din. Ito mga kababayan. So ayan, kaya Alfred Mark Guzman yung nag-fact-check sa kanya. So ito po mga kababayan. Ito, nung bagyong Odette, mga kababayan, panahon ni Duterte yan. Mga kababayan, panahon ni Duterte yan. Ito, pakinggan nyo. Ikaw, Rosalinda, pakinggan mo to. Nung bagyong Odette. So, ang rainfall, 272 mm. Ang bagyong Christine naman ay 500 mm. Mga kababayan. So, ang layo ng diferensya, mga kababayan. So, ibig sabihin, ganito kalaki ang bumagsak na tubig, no? Nung panahon ni Christine. So mas mababa pa tong Odette, mga kababayan, kaysa sa bagyong Christine. Mababa pa. Ito ang namatay mga kababayan. 405 nung panahon nung bagyong Odette. So ito dapat pinaghambing ng mga didiles. Itong bagyong Odette talaga yung grabe din ang pananalasa nito at biruin nyo, umabot sa 405 ang namatay. At ang injured ay 1,371. Ang missing, 52. Mga kababayan yung missing. So sa bagyong Christine, mga kababayan, noong panahon ni PBBM, 146 ang namatay. At 91 ang injured. 3 naman yung missing. So, ang layo ng diferensya. Rosalinda, ano ka ba? Saan ka nagkukuha ng mga pinag-bablog mo? Maghahambing ka na nga lang Siyempre, mga kababayan, DDS ba yan? DDS yan Papayag ba sila na pabagsakin nila ang kanilang amo? Kung sa bagay, wala na rin naman talaga dahil pabagsak na ang kanilang amo, kasama sila. Mga kababayan. 'Di ba? Kasi mga kababayan, dapat kung maghahambing ka, tingnan mo kung ano ang pinakamalakas na bagyo.
ipaghambing mo dito sa mga nagdaan na administrasyon, bawa, kay Noynoy, kay Duterte, kay PBBM, paghambing mo kung anong pinakamalakas na bagyo na dumaan diyan sa kanilang administrasyon. O kay Noynoy, Yolanda. Ito naman kay Duterte, Udit. Kasi malakas na bagyo to. Kaysa dun sa Ruli, ilan lang yung namatay. Diba? Ito, mahigit 400 plus. O. Tapos sasabihin no, na Rosalinda, mga kababayan, malaking pagkakamali daw na binuto niya si PBBM. Bakit sino ba nagsabi sa'yo butuhin mo yan? Baka nga hindi ka nga nagbuto kay PBBM. Rosalinda? Alam niyo mga kababayan, itong mga didiles, napaka-desperado na talaga. Kahit ano na lang, nakikita naman nila. Mga kababayan, bagyo yan eh. Climate change, kung tawagin natin. Kasi mga kababayan, kung sisisihin natin ang Pangulo, dahil dinaanan sila ng bagyo, mayroong mga namatay, mga kababayan, paano na lang kaya ang bansang Spain? Yung mga mayayaman na bansa ngayon, China, halimbawa na lang, na dinaanan ng bagyo ngayon dahil sa climate change, mga kababayan. Paano na lang? Mga didiles. Palibasa kasi mga kababayan, ang utak talaga ng mga didiles nakapokus kung paano nila siraan ang administrasyon. Bakit? Wala na ba pang bayad? Para makabalik kayo sa posisyon at muli na naman mamayagpag ang ginagawa ninyong kalukuhan, mga didiles. Wala na bang maibayad yan kaya nagkakaganyan kayo? Alam nyo mga kababayan, kita naman natin ang Pangulo hindi yun nagpapabaya pagdating sa mga kalamidad. Diba? Kita naman natin kung paano niya tugunan ang pangangailangan ng taong bayan, mga kababayan. Katulad na lang po nito nung bagyong Odette po, mga kababayan. Mga nasalanta ng bagyong Odette sa Surigao del Norte na mamalimos na lang. Nung bagyong Odette yan, ayan, panoorin nyo. In-screenshot ko lang po yan. Eto mga kababayan, in-screenshot ko lang para ipakita ko sa inyo nung panahon ng Odette yan. Ayan, may isa pa sa mga na-interview. Ilan sa mga biktima ng bagyo ay nalilimos na lang sa mga nagdadaang sasakyan. Ngayon, sa panahon ba ni PBBM, may naririnig ko kayo sa mga nadaanan po ng bagyo? May narinig ba kayong nanglilimos ngayon? May naririnig ba kayo mga didiles na nanglilimos ngayon? Ayan nanglilimos na lang sila sa mga nagdadaan ng sasakyan sa Surigao del Norte. Mga didiles. Tapos, pupunahin nyo si PBBM, sisiraan nyo si PBBM sa mga ginagawa niya ngayon sa pagtulong sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Katulad na lang po nito mga kababayan. Meron na ako ipapakita sa inyo dito. Ito po ay upload din ng mga didiles. Kasi mga kababayan, namahagi po si PBBM po ng mga yero, kahoy, plywood, para sa mga kababayan natin na nilipad ang kanilang mga bubong. Nilipad ang kanilang mga bubong, kaya gumawa ng paraan si PBBM. Ito yung naging tulong niya sa mga kababayan natin. Para ura-urada, makapagpatayo sila at mayroong kaagad masisilungan, mga kababayan. Ewan ko na lang kung saan po nila ito dinadampot, mga kababayan. Bahay talaga ng aso to Bahay lang ng aso to, mga kababayan. Ayan. So ayan po, makikita nyo dyan mga kababayan. Ayan po. Ito. Kanang mas lapad pa ang tarpaulin sa ilang dagway kisa sa gipang hatag. Ayan, tingnan nyo po mga kababayan. So yung salita na yan ay malamang Davao yan. So ayan. Tingnan nyo yan mga kababayan. Ang ginawa nila. Namigay si PBBM ng mga yero, plywood po mga kababayan. At saka kahoy ang pinamigay. So ano pong nilagay nila dyan? Ayan So ibig sabihin mga kababayan, yan ay gawa-gawa lang nila.
Gumagawa talaga sila ng issue para lang kay PBBM. Tingnan nyo yan mga kababayan. Yung sa taas po, ayan si PBBM, kinakausap nyo po yung kababayan natin na nasalanta ng bagyo, yung nakatanggap po ng yero at saka yung mga nakatanggap po ng plywood, kahoy, para maibalik ang kanilang bahay na natuklap ang kanilang mga yero. Diba? Diba? Dapat mga pasalamat pa tayo kasi ura-urada ang pagbigay ni PBBM ng mga ganyan para maibalik ang kanilang bahay. Pero itong ginawa nila mga kababayan, kahit ako magagalit ako dyan. Bahay ng aso yan eh. Ano yan? Tsaka wala akong binigay si PBBM na ganyan pong kahoy. Mga kababayan, plywood po ang binigay ni PBBM para sa mga dingding. Mga kababayan. So biruin mo yan? Kung gaano katalino ang utak ng mga didiles para lang sirain si PBBM. Ganyan po ang mga utak ng mga didiles mga kababayan. Talagang tapon ulo. Pero ang didiles ho, pag tinapon mo, naiiwan pa yung ulo eh. Pag tinapon mo ang didiles, buti pa yung didiles minsan, may ano pa yan eh. May utak pa eh. Buti pa yung dilis minsan, may utak pa. Pero sila mga kababayan, mukhang wala na talaga eh. Ha? Ewan ko na lang, bakit sa mga ganitong kalamidad, mga kababayan, agad-agad nating sinisisi ang Pangulo? Na alam naman natin na lagi naman talaga ay dinadaanan tayo ng bagyo. Mga kababayan, hindi lang sa panahon ni PBBM, panahon ni Duterte, panahon ni Noynoy. So meron pong mga taon-taon po, mga kababayan, may dumadaan na bagyo sa atin. At taon-taon talaga yan, mga kababayan. Palagi yan. So hindi pa ba tayo aware dyan na may mga ganyang kalamidad? Tapos sisisihin nyo ang gobyerno dahil sa mga nangyari. Ang ginawa ninyo, paninira lang yan tulad nito mga kababayan. Ganyan daw ang pinamigay ni PBBM yung sa baba, ganyan po yung pagkagawa. Mga kababayan, may nakita po ba kayong tabla dyan? May nakita ba kayong tabla na binigay si PBBM? Di ba ang binigay niya lang dyan? Kahoy at saka plywood, yero. Nakikita nyo ba yan mga kababayan? Di ba? So saan kung ibig sabihin mga kababayan, nagkuha lang talaga sila, siguro bahay ng aso to mga kababayan, yung kinuhaan nila ng picture. 'Di ba? Ganun katalino yung mga didiles, mga kababayan. Para lang sirain si PBBM, kahit ano na lang. Ibabato. Kahit nga mga kababayan naglalakad si PBBM, kinukuhaan pa nila ng posisyon o kung ano yung lakad ni PBBM. 'Di ba? Pati nga pagkain siguro ni PBBM kung naka-video, kukunan pa nila yan mga kababayan 'di ba? So ganun po yung mga didiles ngayon. Ang masaklap lang kasi mga kababayan, nasa Pilipinas tayo Dapat sa mga ganitong nangyayari, dapat dito tayo nagkakaisa at nagtutulungan. Tinutulungan natin ang gobyerno. Alam niyo po mga kababayan, yung madalas po talaga nagko-komento dito mga kababayan, yun yung mga tao na hindi nadadaanan ng mga bagyo. Sila yung mga nagre-reklamo, mga kababayan. Na sana, mga kababayan, ipagdasal nila mga kababayan natin na sana makaahon sila muli, sana mabilis ang kanilang pag-recover sa kanilang mga lugar. Dapat ganun yung mga senaryo nila, pero mga kababayan, dinadown pa nila Di ba? Ginagawa ng gobyerno. Dinadown pa nila ang ginagawa ng gobyerno. Pero yung mga kababayan, sa talambuhay ko, ngayon lang ako rinig na chopper ng presidente, lahat ng mga asset ng gobyerno, pinadala para lang maghatid ng tulong. Kita nyo naman mga kababayan, Philippine Air Force natin, mga kababayan. Black Hawk helicopter, ginamit rin sa pagbigay ng mga relief goods. Yung mga hindi mapuntahan ng mga lugar, lalo na sa mga isla-isla. Pinuntahan yan mga kababayan para magbigay lang mga relief goods gamit ang mga Black Hawk helicopter, mga kababayan. Diba? Kita nyo naman kung gaano kabilis ang aksyon ni PBBM para matulungan ng mga kababayan natin. Yun nga lang kasi hindi natin nakikita yan kasi ang nasa isip natin, galit at inggit. Yun kasi ang sakit nating mga Pilipino.